Nagsimula ang movie sa isang simpleng apartment complex kung saan ay tahimik na natutulog si Aidan. At tila maayos at normal naman ang umaga. Ngunit napabangon naman siya ng isang kakaiba at nakakatakot na ingay, at hindi naman niya alam kung saan nagmumula ang ingay na iyon. At nang buksan niya ang TV ay nakita niya ang emergency warning sa screen na sinabing manatili ang lahat sa loob ng bahay at huwag lalabas. At paglabas ay narinig niya ang mga nagsisigawan ng mga tao sa ibaba. At laking takot niya nang makita niyang walang awang nagkakagatan sa isa't isa ang mga tao na tila mga mababangis na hayop. At nakita din niya na biglang bumagsak ang isang helicopter sa kabilang building. At pagtingin niya sa ibaba ay nakita niya na kinagat ng isang lalaki at ng isang batang babae ang isang matandang babae na tumatakbo. At dahil dito ay napagtanto niya na ang mga tao na nakita niya ay hindi na mga tao kundi mga zombie na. At pagpasok ay biglang pumasok ang kanyang kapitbahay, at sinabi nito sa kanya na hindi ako infected dahil nagawa kong makatakas ng atakihin ako ng aking kaibigan. At pagtalikod ay nakita ni Aidan na may malaking kagat ang lalaking iyon sa batok. Kaya't naisip niya na malapit na itong maging isang zombie, at pagkakuha niya ng kutsilyo ay biglang nagkulay puti ang mga mata ng lalaki, at dumugo ang mga mata nito. Kaya't sinabi ni Aidan sa lalaki na lumabas ka na ng bahay ko. At nang balikan siya nito ay agad niyang isinara at itinulak ang pinto. At nakita niya sa butas ng pinto na pinagkakagat ng mga zombie ang lalaki na iyon sa labas. At nanginginig na isinara na ni Aidan ang pinto at nilagyan ng harang. At ngayon ay natatakot siya dahil alam na niyang mag-isa na lang siya sa apartment. At pagkatapos ay nabasa niya sa text na sinabi ng kanyang mga magulang na wasak na ang buong bayan at sarado na din ang lahat ng mga daan, kaya't di ka namin mapuntahan. Basta't huwag kang lalabas at manatili ka lang buhay. Lumipas ang gabi at nakaramdam siya ng depresyon. At upang hindi masiraan at maging matapang, ay nagsulat siya sa buong kabahayan ng mga motivational words. At inayos din niya ang mga pagkain upang makakain siya ng mga ilang araw. At pagkalipas ng mga ilang linggo ay nag-record siya ng video diary sa kanyang laptop para maramdaman niya na may kinakausap siya. At tinatawagan niya ang kanyang mga magulang ngunit hindi naman na sumasagot ang mga ito. Pagkatapos ay naubusan na siya ng tubig at nawala na din ng tulo ang mga gripo. At naubusan na din siya ng pagkain. At pakiramdam niya na nag-iisa na lang siyang natira sa kanilang bayan. Isang gabi ay nakarinig siya ng ingay sa kisame, at habang hawak niya ang baseball bat ay tiningnan niya iyon. At biglang nahulog sa vent ang isang babaeng zombie, at inatake siya nito, kaya't bigla niya itong hinampas at napatay niya ito. Natrauma siya sa nangyari dahil ngayon lang siya nakapatay ng isang tao. Pagkatapos ay tinukuran niya ng surfboard ang vent ng kisame nang wala nang mahulog pang mga zombie. At makikitang sobrang hirap na siya nang dahil sa sobrang kalungkutan. Isang araw ay nakatanggap siya ng voicemail sa kanyang ina, kaya't nagkaroon siya ng pag-asa. At sinabi nito sa kanya na sumalakay na ang mga zombie malapit sa amin, at di ko na alam kung magkikita pa tayo. At pagkatapos ay bigla siyang nakarinig ng kakaibang ingay habang nakikinig. At narinig niya ang mga sigaw ng pagkamatay ng kanyang mga magulang dahil sa pag-atake ng mga zombie. At ito ang pinakamasakit na sandali para sa kanya dahil hinintay niya ng ilang araw ang tawag ng mga ito, ngunit tawag lang ng kamatayan ang kanyang natanggap. Nalugmok na si Aidan at nawala na siya ng pag-asa upang makaligtas pa. At dahil nawala na siya ng pamilya, kaya't nagdesisyon na siya na wakasan na din ang kanyang buhay. Pagkatapos ay nagvideo siya at sinabi na, ginawa ko na ang lahat ngunit wala na akong natitirang lakas ng loob. Wala ng tubig, wala ng pagkain at wala na ding kuryente. Mas maganda nang tapusin ngayon kesa mamatay sa uhaw at gutom. Pagkatapos hawakan ng lubid ay tumuntong na siya sa bangko. Ngunit bigla niyang nakita sa kabilang building ang isang babaeng nakaligtas. Kaya't nang magkaroon ng pag-asa ay agad siyang nagtatakbo sa bintana. Nakita siya ng babae, ngunit ibinaba nito ang kurtina dahil inakala nito na isa siyang zombie. Inabangan niya ito hanggang kinabukasan, at nang sumilip ang babae sa bintana ay nagsulat siya ng hi at kinawayan niya ito. Kaya't nalaman ng babae na hindi pala siya isang zombie. Nagpakilala sila sa isa't isa at tinanong nito kung may pagkain ba siya. Sinabi niya na wala at tubig lang ang meron. Kinagabihan ay umulan ng malakas, kaya tuwang-tuwa si Aidan na nagsahod ng kanyang mga lalagyan. At naligo na din siya sa ulan. Alam niya na naubusan na ng tubig si Eva kaya't gusto niyang bigyan ito, ngunit hindi naman siya makapunta. Kaya't hinagisan niya ng tali si Eva at pagkatapos ay binigyan na niya ito ng mga tubig sa bote. At dahil sa ingay ng mga bote ay inakyat si Eva ng isang lalaking zombie. At upang mailigtas ni Aidan si Eva ay hinagisan niya ng bote ang lalaking zombie.
Ngunit siya naman ang pinanik nito, at nang makarating na ito sa kanyang bintana, ay agad niyang pinagpupukpok ito sa ulo hanggang sa mamatay. Nakaligtas nga sila ngunit wala pa din silang pagkain, alam ni Aiden na mamamatay siya kung hindi pa siya makakakita ng pagkain. At kung susuungin niya ang panganib ay may chance pa siya na mabuhay. Kaya't lumabas na siya pagkatapos ng 45 araw. At kinapa niya ang susi sa bulsa ng namatay niyang kapitbahay upang makakuha siya ng pagkain sa apartment nito. Ngunit biglang nagdatingan ang mga zombie, kaya't agad siyang tumabi sa bangkay ng kanyang kapitbahay, at nagkunwari siyang patay. Ang bangkay ang naamoy ng mga zombie, kaya't inakala ng mga ito na patay na din si Aidan. At pagkaalis ng mga zombie ay pumasok na siya sa apartment ng kanyang kapitbahay. At nang makakita siya ng pagkain ay inilagay na niya ang mga ito sa kanyang bag. At pagkatapos ay bigla siyang inatake ng isang zombie, hinampas niya ito ng trophy sa ulo, ngunit inatake pa din siya nito. At nang maabot niya ang isang ice axe ay isinaksak niya ito sa ulo ng zombie, kaya't napatay niya ito. At pagkatapos ay agad na siyang bumalik sa kanyang apartment. At makikitang tiningnan niya kung nagkaroon ba siya ng sugat dahil inatake siya kanina ng isang zombie. At tuwang-tuwa siya dahil nakakuha din pala siya ng 2 walkie-talkie, at ibinigay niya ang isa kay Eva. Pagkatapos ay dumaan siya sa ventilation upang makakuha siya ng pagkain nila ni Eva. At laking tuwa niya nang makakita siya ng mga pagkain sa kabilang apartment, at agad niyang sinabi ito kay Eva. At nagulat siya nang makita niya ang isang matandang lalaki sa kanyang likuran. "Sino ka at ano ang ginagawa mo dito?" "Nagdaan po ako sa ventilation at kailangan ko lang po ng pagkain." Mabait ang matandang lalaki dahil binigyan siya nito ng pagkain at ilang mga grocery. Ngunit bigla siyang pinukpok nito sa batok, at paggising niya ay nakita niya ang asawang babaeng zombie nito na nakatali sa kama na gusto siyang kainin. "Asawa ko siya at mahal ko siya kaya't hindi ko siya mapatay. At pinapakain ko siya ng mga tao." At nang makawala si Aiden ay itinulak niya ang matandang lalaki sa asawa nito. Kaya't ito tuloy ang kinain ng asawa nitong zombie. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Eva sa walkie-talkie na sinalakay na ng mga zombie ang building namin. Kaya't agad siyang tumalon sa balcony ni Eva upang mailigtas niya ito, ngunit nahulog naman siya sa ibaba. At agad na inihagis ni Eve ang pinagbuhol na kumot upang makapanik si Aidan. Ngunit naabutan si Aiden ng isang lalaking zombie, kaya't sa halip na pumanik ay pumunta si Aidan sa apartment sa ibaba, at pinutol na niya ang kumot. At sinabi niya na tumalon na si Eva sa kanya, natakot si Eva at salamat na lang dahil pinilit siya ni Aidan, kaya't nagawa na niya makababa. At tuwang-tuwa sila dahil sa wakas ay nagkita na sila ng personal. At pagpasok ay inatake sila ng napakadaming mga zombie. At nagawa nilang makarating sa building ni Aiden, ngunit inatake naman ng isang zombie si Aidan sa isang kwarto. Paglabas ay puno ng dugo si Aidan, at sinabi niya kay Eva na patayin muna ako dahil magiging zombie na ako. Tatalo na sana siya, ngunit nakita niya na wala naman pala siyang kagat. Dugo lang ng zombie iyan at hindi yan kagat. Kaya tuwang-tuwa sila dahil pareho silang nakaligtas. Pagkatapos nilang iharang ang ref sa pinto ay ipinangako nila sa isa't isa na tatakasan nila ang bangungot ng zombie, at mabubuhay silang dalawa ng magkasama. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po Lods para sa magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panunood at pagsuporta. Ingat po palagi Lods. God bless.